Hey, welcome to another video. This man cannot ride. And well, nakatanggap ako ng message sa Facebook Man Cannot Ride page, and maraming salamat dun sa nagbigay ng mensahe. Nagbigay siya ng feedback, and sa tingin ko kailangan ko siyang sagutin. And katatapos ko lang maghugas ng kinainan. Sinisipon pa nga ako, pero sige, gawan natin ng video. Ang feedback niya, bakit daw ako putol-putol ang throttle sa banking. Dapat daw dire-diretso para suabe. Okay, I'm not gonna use the word banking kasi the word banking is a specific type of cornering only kung nasa embankment ka. So hindi naman lahat ng corners ay embankment. So let's use cornering. So bakit putol-putol yung throttle inputs ko while cornering? Dapat daw dire-diretso. Napakasimple lang ng sagot dyan, and it's all about safety. Now, public roads are unpredictable. Yun yung wag nating kalilimutan. Unpredictable ang public roads. Anything can happen. Hindi natin alam. Hindi natin, kahit sabihin nating lokal tayo, na taga dyan tayo sa lugar na yan, hindi natin alam. May biglang bubulaga na lang dyan na hindi natin inaasahan. Because it's a public road, it's open to everyone. So anything can happen. Kaya putol-putol yung throttle inputs ko sa while cornering kasi nga, yun nga, I'm trying to assess the road conditions and yung situational awareness real time. Ngayon, kung babakbakin ko yung isang corner ng dire-diretsong high speed or fast pace, paano kung may biglang bumulaga? Paano kung may biglang mangyari? Mabuti sana kung ako lang yung masasaktan. Ang problema dyan, yung may nadadamay na wala namang kamalay-malay. Yun yung masakit dun eh. So, another thing about this video, I would like to share, merong pagkakaiba ang right corners at saka left corners in my case. Yun, pinapanood ko nga yung sarili kong video, and then gusto kong i-share sa inyo. Now, dito sa Pilipinas, we are driving on the right side or the right lane of the road, and ang ating mga sasakyan, yung mga four wheels, ay yung driver nasa left side of the vehicle. Okay, so yung ganun yung sitwasyon natin. Now, for the right corner, mas steady ang pacing ko sa right corner. Mas mabilis ako sa right corner, kadalasan. Dahil sa right corner, ang inaasahan ko lang naman dyan na magiging obstacle ko yung damo, yung lupa, yung puno, yung kanal, and in some cases yung bangin, o kaya yung kung ano man yung nasa kanan ko. Hindi ko inaasahan na although pwedeng mangyari, pero hindi ko inaasahan na coming from the other side of the road while taking a right sweeping corner, merong mag-overshoot, hindi man overshoot merong mag-change ng lanes coming from the other side. Although nangyayari yun. But typically yung right corner, mas kaya mo siyang dire-diretsuhin compared to left corners. Yung left corners natin dito sa Pilipinas, if I'm looking at a left corner right now, nandyan lahat yung kasalubong ko. Nandyan lahat yung mga sasakyan, mga motor. And yun yung nakakatakot dyan kasi kapag nag-overshoot yung taga-kabila, then ako yung tatamaan. Sa amin, sasalubong sa kabilang linya. Kami yung linyang kakainin. Kaya yung left cornering ko, mas banayad, mas nagta-throttle modulation ako kasi tinitingnan ko. I'm looking deep into the corner. I'm trying to assess. Ini-scan ko left, center, right, center. Baka may biglang tumawid, may biglang tumakbo. Lalo na sa mga mountain roads na pwedeng may hayop. Kahit isang simpleng manok yan. Manok, o kahit isang simpleng, ano bang mga nasa gubat? Manok nga, yung maliliit. Ano ba? Manok, pusa. May pusa o aso na tumawid na, or bilot. Di ba? Maliit man na hayop yan. Pag tumawid yan, pag pumunta yan sa gitna ng karsada, hindi natin mamalayan. Madidiskaril yung diskarte mo. If you are focused on cornering, left corner, tapos biglang may obstacle sa unahan, and ang intention mo is to take the corner as fast as you can,
pag biglang may bumulaga dyan, mabubulaga ka rin. Then if you don't have the proper riding skills, bubulagta ka na lang, tutumba ka na lang. So that's why yung left corners na ginagawa ko, mas banayad, mas mas nag-iingat sa left corners. Actually, meron akong iniiwasan gawin sa left corners, and hindi ko pa rin magawa all the time 100%, is that hindi ako, yung wag kang didikit dun sa gitna. Iwasan mong dun ka sa gitna nakahiga yung nakahiga, nagli-lean yung motor mo na malapit doon sa center line. Kasi naka-lean yung motor mo sa center line, pasok yung gulong mo sa center line, pero yung helmet mo tsaka yung balikat mo katapat na ng sasakyang kasalubong mo, and that can hit you, and if that hits you, you're dead. So left corner, I would like to master na coming from the outside, out, middle, and then out again, going to the right corner. So iwasan yung center line. Hindi ko pa rin masyadong, minsan nagagawa ko pa rin yung center line, so hindi ko pa rin siya ma-master. But yun yung differences na gusto kong i-share sa video na to. In my experience, in my case, taking a right corner, mas okay ako na throttle maintenance, neutral, paano ba sabihin to? Throttle maintenance. Throttle maintenance, you just maintain your speed. It's okay sa right corner kasi if I look into the corner, nakikita ko lang dyan yung mga puno at saka yung mga damo. I'm not really worried about the other side, not unless ako yung mag-overshoot. But for left cornering, doon ako mas nag-aalala kasi mas nandoon lahat ng kasalubong ko. Ngayon, kung mag-overshoot ako sa left, sisemp lang ako sa gubat. but that's it. I mean, wala naman talagang yun lang naman ang kinakatakot ko doon, is yung merong madadamay. I don't really care kung sumemplang ako dahil since 3 years old, nagbibisikleta na ako at ang dami ko ng semplang. Nahulog na ako ang pinakamataas kong nahulugan na is yung quarry. Nahulog na ako sa bundok, nahulog na ako sa bangin, nahulog na ako sa ilang manhole na ang nilusutan ko, kanal, palengke, lahat na. I'm not worried about me na sumemplang. It's just that, of course, I have to take care of myself kasi may pamilya ako. Pero ang kinakatakot ko talaga is yung merong madadamay. Yun yung masakit doon eh. Yung merong madadamay na wala naman silang kinalaman, wala naman silang kamalay-malay. So that's the reason why ganun ako, putol-putol yung throttle inputs ko sa cornering. Kasi nga, public roads are unpredictable and I want to make sure that I can scan the road, I can see the road ahead, and I can plan my riding strategy ahead of time to give me enough time for evasive maneuvers or for defensive riding. Meron ako dito sa pinapanood kong video na to, meron akong meron ako dito isang spot na I was trail braking, and good thing I was trail braking kasi may biglang obstacle sa unahan. I was able to go into emergency braking while still leaning the motorcycle. So ayun, the good thing na lang na kahit paano natutunan kong gawin yung trail braking, and that was a close call. Ito sa video na pinapanood ko. But anyway, yun yung sagot. So thank you for your feedback na putol-putol yun. I'm gonna continue doing that. Hindi ko gagayahin yung ginagawa mo na para maging swabe, para maging cool, o para maging astig sa corner, binabakbak nyo yung corner dire-diretso. That's not safe.